Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. This is Ruby RJYC Vlog. So ito nga, balik tayo. Pag-usapan natin ang mga kaganapan dyan sa Pilipinas ngayon. Yung mga maanumalyang pagnanakaw nila sa kaban ng bayan through flood control. At wag nating kalimutan na hindi lang yan ang mga nangyayaring nakawan sa gobyerno ng Bangag Administration. At nakakatawa nga kasi yung iba dyan, ginagawa na nilang bida itong si Bangag na parang magpapasalamat pa ang bansang Pilipinas sa kanya dahil siya daw kuno ang pasimuno para magkaroon ng investigation dyan sa flood control anomaly. Pero parang hindi ako naniniwala na wala siyang kinalaman. Kasi after 3 years, saka ka lang iimik dahil na-fact check kayo ng mga pagbabaha at pag-ulan sa bansang Pilipinas. For the last 3 years na naging presidente ka, hindi mo alam yung mga ghost project na ginagawa ng mga kawatan mong mga congressman at mga dyan sa DPWH at sa lahat ng mga kasabwat sa nakawan na yan. That is a big BS. BS yan na hindi mo alam. So kasi kung hindi mo nga alam at nautakan ka ng mga tao mo, isa ka na ngang malaking incompetent na presidente kung hindi mo alam. Pero naniniwala ko na alam mo. Kasi kapag ka every year merong kayong flood control project. Every year meron kayong nilalaan na billion at trillion pa nga na flood control project. Tapos, hindi mo i-check kung nagawa talaga yun. Like your first year, meron kayong flood control in a certain place. Hindi mo i-check kung nagawa na yun bago mo ibalita sa SONA mo. Dahil pinagmalaki mo yun sa SONA mo na meron kang 550 billion flood control project. Where the heck it is? I can't even see not even a single one. Kung meron man, dun yun. Sa lugar ng Davao City na meron talaga silang flood control project. Ang ibig ko sabihin, dyan sa Manila, sa Quezon City at kung saan lupalop ng Luzon. Hindi mo chinek, BBM Bangag, hindi mo chinek yung mga pinaglaanan nyo ng bilyon at trilyon na pera ng taong bayan. Hindi mo tinignan kung meron talagang project. Ay, malaking kalokohan yan na hindi mo alam. Unless totoong lagi kang bangag at hindi mo alam pinagagawa mo bilang presidente, hindi mo nga talaga makikita yun. So, may pananagutan ka rin dun. Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang kinalaman. Malaking pananagutan yan sa parte mo na naging negligence of duty yan. Okay? Yung accountability at transparency nyo nasaan? Wala. Ang hinahanapan nyo lang ng ganyan, mga Dutertes. Pero matatalino na po ang mga mamamayang Pilipino ngayon. Hindi nyo na sila mauuto. Okay? So, tayong mga Pilipino ay napakamatiisin. Napakamatiisin at tinitiis lang lahat ng bagyo, lahat ng nangyayaring mga nakawan sa gobyerno, tinitiis nyo lang. So, I don't know why are you guys doing that. Kaya walang pag-unlad ang Pilipinas dahil wala sa hulog at wala sa pwesto at sa lugar yung pagtitiis nyo. Ewan ko kung hanggang saan ang kakayanin yung pagtitiis. Ang dami-dami na nilang ginagawang kalokohan sa mga Pilipino at isa na sa listahan ay yung pagpapakulong nila kay PRRD sa ICC The Hague at 6 months na siya doon. Wala pa rin nangyayari. Tapos itong si Boying Rimulya, ang kapal ng mukha. Napakakapal ng mukha niya na mag-apply as a ombudsman. Paano kang magiging ombudsman kung may kaso ka nga sa ombudsman? Diba kalokohan yan? Para ka nang nag-a-apply ng pagkapulis na meron kang kaso na kailangang harapin. Tas gusto mong maging pulis. Kagaguhan yan. Ganyan din yan sa pagiging ombudsman. Paano ka magiging ombudsman kung meron kang kaso sa ombudsman? Okay? Kaya kayo naman na nandyan sa ombudsman na mga
mga tao o agency na siyang pumipili ng taong gagawing ombudsman. Ano, mga tungang-tungang ba kayo dyan? Mga bungol-bungulan, mga tanga-tangahan na yung nag-a-apply sa inyo ay may kaso sa ombudsman? Di ba dapat disqualified yan? Kasi dapat yung mga talino nyo, gamitin nyo naman sa tama. Kasi alam ko naman na matatalino kayo at huwag kayong papayag na bayaran kayo ng hinayupak na to na si Boying Remulla. Huwag niyong lalamatan ng kahit na anong dungis yung integridad at credibility nyo at ang inyong mga malinis na pangalan dahil lang sa isang Boying Remulla. Dahil ang Boying Remulla na yan, demonyito yan. Kapatid yan ni Satanas. Kaya huwag kayong magpapauto at magpapabayad para ilagay si Jan bilang ombudsman. Dahil pag ginawa nyo yan, hindi kayo mapapatawad ng konsensya nyo at ng taong bayan. Kasi ang tao na yan, hindi yan karapat-dapat na maging ombudsman. Ang daming ginawang kalokohan yan. O isa pa, may bahid ng droga yung anak niyan. Di ba nga naabsuelto yung anak kahit nahuli siya na ang dami-dami niyang dalang droga. Naabsuelto siya kasi kahit na malakas ang ebidensya, mas malakas yung yung Department of Justice na sino? Si Boying Remulla, okay? Huwag kayong magtanga-tangahan mga Pilipino. Kayong mga nandyan sa ombudsman na siyang nag-i-interview kung sino ang magiging next na ombudsman at kapalit ni, sino ba yun? Si Martires ba yun? Huwag kayong papayag na bibigyan lang kayo ng a certain amount of money pag bibili nyo na yung integridad nyo at dignidad nyo para lang sa salapi at sa panggigipit. Stand firm, ilaban nyo na hindi siya karapat-dapat. At kahit kailan hindi siya magiging karapat-dapat, sa dami ng kalokohang ginawa niya at sa dami ng bahid ng dungis ng pamilya niya, it's a big no-no. Iniinsulto nyo ang opisina nyo kung maglalagay kayo ng taong napakaraming kasalanan sa gobyerno, napakaraming kasalanan sa taong bayan at sa mamamayan niya. Can you imagine na maging party ka para isuko mo ang iyong soberenya sa bansang dahig, sa ICC? Can you imagine that na naging party siya nun? Tas gagawin niyo siyang ombudsman? Kagaguhan yan. Kapag nangyari yan, isang malaking katawa-tawa na rin kayo dyan, mga nasa opisina ng ombudsman. Huwag niyong bahiran ng putik at kadumihan yung ahensya nyo, okay? Huwag kayong pumayag na mailagay nyo dyan si Boying Remulla. Dahil di ba nga, kinidnap nila si PRRD. Extra rendition. Kinidnap. Kinuha, walang due process. They just did whatever the heck they want para masatisfy nila yung boss nilang bangag. Okay? Huwag kayong uto-uto, kayong mga nandyan sa ombudsman. Huwag kayong maglalagay ng taong hindi karapat-dapat at dudungisan lang yung ahensya nyo. Dahil hindi talaga kayo mapapatawad ng mga konsensya nyo, ng mga kaanak nyo. At kahit magsitigukan na kayo kahit si Satanas, hindi kayo mapapatawad. Dahil walang pinagkaiba dyan, walang pinagkaiba yan sa naglagay kayo ng isang pulis o isang officer na maraming kaso o kaya magnanakaw. Para mo nang ipinagkanulo ang opisina nyo sa isang hindi malinis na tao. So, wag kayong papayag, okay? And also, itong flood control project. Nagsisilabasan yung mga umiepal. Nagsisilabasan yung mga umiepal na akala mo ay ang huhusay, ang tatalino, di ba? O ito, si Kiko Matching, si Lacson. Ang tagal-tagal nyo na dyan sa Senado. Wala kayong mga silbi. Hanggang ngayon, puro papogi lang ginagawa nyo dyan at puro pambubwisit lang ang pinapakita nyo sa taong bayan. Okay? Hindi kayo karapat-dapat dyan sa posisyon nyo. Ikaw, Kiko Matching at si Lacson, I don't think you guys win. I don't think so. Hindi kayo nanalo.
Kung ano man yung paraan na ginawa nyo, shame on you. Nakakahiya kayo sa mga pamilya nyo, sa mga angkan nyo, at sa mga kaninunuan nyo, at sa mga susunod pang saraling lahi. Dahil, yan ang iaano nyo, ay, nanalo ako ng pagkasenador kasi nandaya ako. Nanalo ako ng pagkasenador kasi binayaran ko yung Comelec. Ganyan na magiging reputasyon nyo. Ikaw, Kiko Pangilinan Matching, di ba yung asawa mo nga, may paiyak-iyak pa nga dahil bakit daw ayaw sa'yo ng taong bayan? Tapos biglang mananalo ka. Ayoko magmura. Pinipigilan ko. Pero nakaka-stress ka. Kasi wala ka nang silbi, wala ka nang naitutulong sa taong bayan ng babalahura ka pa dyan sa Senado. At umiepal ka pa dyan at kung ano-anong pinagagagawa nyo dyan na puro naman kontra sa tama yung ginagawa nyo. Ewan ko ba kung bakit nabubuhay pa kayo sa mundo. Sa totoo lang, yung mga kagaya nyo, ewan ko kung bakit binibigyan pa kayo ng buhay. Dapat nakakalimutan nyo ng humingi. Kasi para kayong mga damo na hindi dapat karapat-dapat sa isang garden, panira sa garden na maganda, ganun. Mga ligaw na damo na dapat binubunot, ganun. Mga kahoy at puno na walang silbi na dapat itinatabon sa apoy kasi hindi na nagbubunga, ganung Kasi nakakahiya kayo, promise. At ito namang bansang Pilipinas naman, na mga Pilipino, napakamatiisin. Kailan kayo lalabas at ipaglalaban ang karapatan nyo kapag natigok na si PRRD? Ganun ba yun? Ay, nako, ang daming mga vlogger sa iba't ibang bansa na nakikipaglaban sa vlogging, nakikipaglaban sa pagsasalita, na ipaglaban nyo naman yung karapatan nyo. Pero kayo na nandyan sa Pilipinas, nagtitiis lang kayo. Mahihina mga duwag ang mga Pilipino. Tingnan nyo sa Indonesia, yung nasa gobyerno na nagnanakaw at gusto lang taasan yung sahod nila at yung mga luxury items nila, kinuha ng taong bayan. Nagwala sila para dun lang. Pero kayo, ilang taon na kayong dinuduga ng gobyernong bangag, ilang taon na kayong ninanakawan, wala pa rin kayong ginagawa. So, I don't know what to say. Hindi ko alam kung anong klaseng pagtitiis pa ang gagawin nyo. Hanggang saan pa ang kaya nyong tiisin para maging duwag-duwagan kayo sa nangyayari dyan sa Pilipinas. I don't really know. So, sana naman dumating ang araw na magising kayo na ipaglaban nyo naman yung mga kamag-anak nyo, yung mga anak nyo. Kasi ang magsasuffer dyan, yung mga hindi nyo pa nga naipapanganak ng mga apo-apuhan may utang na sila sa gobyerno dahil sa administrasyong bangag. Kung hindi nyo tatanggalin yan si bangag at magtitiis pa kayo ng 3 taon, wala na. Wala nang pag-asa na luga-luganit na ngayon ang Pilipinas. Mas lalo pa yung magiging luga-luganit pagka naging presidente na si BP Sara. Kawawa naman si BP Sara pag naging presidente siya dahil durog-durog at baon sa utang ang bansang Pilipinas pagka nasa kanya na ang kapangyarihan para linisin ang gobyerno ni Bangag at lahat ng kalat ng Bangag administration. Nakakaawa si BP Sara. Alam nyo ba, Duterte doesn't deserve the Filipinos. Why? Si PRRD, nandun siya sa ICC dahil ipinaglaban niya ang safety ng mga Pilipino dahil inalis niya ang droga at nilinis niya ang Pilipinas ng droga, mga adik at kung ano-ano pa. Tapos siya yung nagsasuffer ngayon sa ICC. Tapos ang mga Pilipino wala pa ding ginagawa. So nakakaawa na lang talaga ang mga Dutertes. They don't deserve what happening sa buhay nila. Pero syempre, nasa politics sila, so alam na nila kung paano maglaro. Pero, sa nangyari kay PRRD, he doesn't deserve that. He did all his best para protektahan ang mamamayang Pilipino, tapos ganyan pa ang ginawa sa kanya ng gobyernong Bangag. Napaka-traidor ng gobyernong Bangag na ewan ko bakit nandyan pa sila. Kaya nananalangin ako na sana lipulin nyo po lahat ng masasama sa gobyerno. Ipakita nyo po sa sambayan ng Pilipino na dapat lumalaban na sila.
Nakakaawa ang mga Pilipino. Kaya walang kagana-ganang umuwi ang mga OFW dyan at ang mga immigrants at mga ibang nationality. Kasi nakakahiya ngayon ang Pilipinas. Kahit mga turista, iba't ibang bansa, binaban ang Pilipinas para pasyalan. Kaya lugmok ngayon ang Pilipinas, walang kita, puro utang. Kasi nga, mayroon kayong presidenteng maliban sa bangag, walang alam, weak leader, at hindi niya alam ang mamuno ng isang bansa. Ang alam lang niya, humithit at magnakaw. Yan lang. Takang-taka naman nga din ako bakit pinagbigyan pa tong bangag Marcos na to na maging presidente. Ay nako, in a way, meron ding pagkakasala dyan si VP Sara kung bakit pa siya nagtiwala dyan Pero hindi na natin siya masisisi, it's already done. It's like the damage is done and the damage is still there na nangyayari pa at patuloy pang mga damage ang gagawin ni Bangag. Kaya ang dapat yun na lang gawin, huwag nyong tigilan ang gobyernong Bangag sa pagsasalita ng kanilang mga ginagawang masasama sa gobyerno. Huwag kayong titigil. You have to speak up. Huwag kayong nakafocus lang dyan sa mga artista. Dyan yung sinasayang yung mga panahon nyo. Dyan sa mga influencer na hindi naman kayo natutulungan. Hindi nyo ba nakita? Halos lahat ng mga artista, mga pinklawan yan, mga dilawan yan. Most of them. May mga nabibilang na mga Dutertes pero hindi sila pwede magsalita dahil bawal sa mga contract nila. Pero itong mga ibang artista, most of them, mga dilawan yan, mga pinklawan, mga yellow tae. At kapag ganyan ang mga sinusuportahan nila, hindi nila mahal kayong mga nagsusupport ng mga idols nila. Hindi nila kayo mahal. Wala silang pakialam sa inyo. Ang pakialam lang nila yung kikitain nila. Yung kikitain nila dyan sa pagtangkilik nyo sa mga pelikula nila, sa mga shows nila. Ano ba napapala nyo dyan? Wala. Wala kayong napapala dahil wala silang pakialam sa inyo. Hindi nga sila nagsishow ng support sa mga Dutertes dahil ang mga Dutertes lang ang may pakialam sa taong bayan. The fact na hindi sila nagpapakita ng support sa mga Dutertes at sa taong bayan, they don't give a shit about you people. So wag kayong magsayang ng panahon at ng inyong effort at time dyan sa panunood sa mga artistang yellow tae at mga pinklawan. Magising kayo. Huwag niyong ubusin ang panahon nyo dyan sa mga makakasarili at walang kwentang tao na walang pagmamahal sa inyo. Magising kayo. Dahil hanggat ganyan ang ginagawa sa inyo ng mga hinayupak na to, walang mangyayari. Gumising kayo, taong bayan, okay? Ipaglaban nyo naman ang inyong mga karapatan na mamuhay ng marangya, mamuhay ng kahit papaano ay hindi ninanakawan ang pinaghihirapan yung tax. Magsalita kayo, wag nyong i-idolize at ubusin ang oras nyo dyan sa mga artista at mga influencers na walang pakialam sa inyo. Doon kayo, makibahagi kayo sa politiko, makibahagi kayo sa mga hearing ng mga flood control project at ng kung ano-ano pang kalokohan ng gobyernong Bangag. You have to speak up, use your platform sa social media at sa lahat ng parte ng social media outlet para mag-ingay na hindi kayo natutuwa sa nangyayari dyan sa bansa nyo. Okay? Yun lang ang masasabi ko. Na-high blood na ako kaya magbababay na muna ako. Kayong mga Pilipino, maging matapang naman kayo, lumaban naman kayo. Kasi ang mga vloggers na nasa ibang bansa, wala naman sila magagawa. Especially us, wala kaming magagawa dahil nandito kami, malayo kami. Wala na nga kami dyan na dapat wala na kaming pakialam dahil okay na kami. Pero hindi. Nagmamalasakit at nagmamahal kami sa aming mga kamag-anak dyan, sa aming mga kaibigan, at sa bansang Pilipinas dahil we are still a Filipinos. So kayong mga nandyan, dapat kayo ang lumaban, lumabas kayo at mag-ingay kayo at hilahin nyo na, hatakin nyo palabas ang Bangag administration at tanggalin nyo ang mga magnanakaw sa gobyerno. Okay? Please, maging matapang naman kayo. Anyways, maraming salamat sa ating new subscribers.
Please like, subscribe, comment, and share again. This is Ruby RJYC Vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.